to the Lord, that we will come into His presence, we will come into His courts, and with thanksgiving. Amen po ba? Kaya naman pwede po bang pakita ng mga kamay? Sabay-sabay tayong iwagayway ang ating mga kamay para sa Panginoon. Come, let us adore Him. We have a Savior, Jesus the Lord is here. Come, bow down and worship. We have a Savior, we are so
wonders of His love, and wonders of His love. Come on, all together, church. The joy of the Lord is my strength. Come on, lift your hands for the Lord. The joy of the Lord is my strength. He is my hope. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. He is my hope. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Come on, let's sing this. I've got a joy and I won't let it go. Not just a feeling, it's a living hope. I've got I've got a joy and I won't let it go. Not just a feeling, it's a living hope. I've got a joy and I won't let it go. Not just a feeling, it's a living. Come on, we sing this. I've got a joy and I won't let it go. Not just a feeling, it's a living hope. I've got a joy and I won't let it go. Not just a feeling, it's a living hope. I've got a joy and I won't let it go. Not just a feeling, it's a living hope. 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 The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. He is my hope. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Everybody raise your hands. The joy of the Lord is my strength. He is my hope. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. Pwede po bang pumalakpak ang lahat ng strengthened ng Panginoon? Ang lahat na renewed and transformed ng Panginoon. Hallelujah. Lord, the joy that you have given to us, God. Lord, it is real joy. Lord, it is not temporal. It is not temporary, Lord. It is permanent joy. It is nothing. The joy that the world is giving us is nothing compared to the joy that you have been given to us, God. So, Lord, we will choose you every day. And Lord, nothing and no
one can ever replace you in our hearts and in our lives, God. We look upon you, God. We gaze upon your beauty, God. We look upon your majesty. And so here we are, shout and worshiping you, for your joy is our strength, God. And what you have done ages ago, we are so grateful for that, because we have received your light, your life, your forgiveness, your grace, your love, the real love that you offer, God. For it is written in your word, this is real love, not that we loved God, but that He loved us and gave His Son as a sacrifice to take away our sins. Lord God, how gracious you are. We thank you, Lord. And today again, we sing out that because of Jesus' sacrifice, we are here. Because of Jesus' sacrifice, we have been saved. Lord, because of your love, we are able to worship your name and have a relationship with you, God. So, Lord, I pray that may we understand how wide, how long, how high, and how deep your love is for each and everyone here. You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I am called righteous, I'm made clean. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. Now I am hid and I am covered. I found peace. Into your light, 'cause you transform me,
most high name of Jesus Christ is worthy of all the praises and all the glory. Lord, you have done a lot. Right from the beginning up to now, God. You have been so good to us, God, in every season, not just this month, not just this season, God, but you have brought us through the years. And Lord, surely, nasasamahan mo pa kami for the next years of our lives, God. Lord, I pray that every day of our lives, we will bring glory to your name. Lord, we will bring honor to your name. Lord, we will choose to obey your name. And Lord, we will always choose to be a child of God. We will always choose, God, to be your servant. For Lord, you have created the heavens and the earth. And I pray, Lord, that we will offer to you everything that we can give, God. And I pray that you will be pleased and you will be glorified, God, in our lives, in our family, and in our church, God. I pray that you will be with us again today, and you will teach us once again of your powerful word, God, that is alive to every life here, God. We love you. We praise your name. In Jesus' name we pray. And everybody will say amen and amen. God bless everyone, and you may now be seated. Ayan. Good morning po sa lahat. Isa pa po. Good morning po. Pwede niyo po bang batiin yung katabi niyo ng Merry Christmas? Ayan. Ayan. So, marami po ang nagdaang Christmas party. Naka-attend po ba kayo ng mga Christmas parties? Amen. Masaya ba kayo sa mga regalo na tanggap niyo? Yung totoo. So, may mga nakatanggap ba ng mga mamahaling regalo? Oh, parang ano ah. Mga sakto lang sa exchange gift. Ayaw niyo taas ng kamay ah. Ayan. So, recently po, no, marami pong mga nagdaang Christmas party sa bawat department, sa bawat... Last week lang po, yung church po natin ay nag-Christmas party. So, marami pong regalo ang kaliwat kanan na nagdatingan, na nagkabigayan. And sabi nga po ng karamihan sa mundo is it's the season of giving. Ayan. So, sa mga nakatanggap ng regalo, nabuksan nyo na po ba yung regalo nyo? Nabuksan nyo na? Nakita nyo na kung ano? Ginagamit nyo na? O ginastos nyo na? Ayan. So bakit po natin pinag-uusapan? Bakit ko po tinatanong sa inyo yung mga tungkol sa regalo? Because today, yan po ang pag-uusapan natin.
maigi po na sa regalo na matatanggap natin or natanggap natin from God, we'll be able to know kung ano ba yung mga do's and don'ts basically. Ano ba yung mga dapat nating maalala, dapat nating maintindihan, and then most importantly, paano ba natin ma-enjoy, paano ba natin gagamitin yung regalong natanggap natin from the Lord. So, without further ado, magsisimula po tayo sa kasabihang, it's the thought that counts. So marami po sa atin, o maririnig natin yan, sasabihin natin sa ating mga sarili, usually, pagka yung regalong natanggap natin or ibinigay natin, hindi ganun kahalaga. Let's just say, hindi ka naman nagregalo or nakatanggap ng iPhone na regalo, it's the thought that counts. O kaya hindi ka nakatanggap ng 10,000 pesos. It's the thought that counts. Ang laging sinasabi or naririnig natin, usually kaakibat yan ng mga regalo, ng mga, at least, naalala kita. Yan, sa Tagalog. So bakit po natin gustong pag-usapan yung tungkol sa regalo today? Because ang ating pong topic ay Faith Unwrapped, Embracing the Greatest Gift. So ano ba, brother, ano bang ibig mong sabihin? To embrace the greatest gift? Ano bang kinalaman ng faith na yan doon sa regalo? So ang correlation po kasi ng regalo na ating natanggap sa ating pananampalataya is deeply rooted sa relationship between God's grace and our response to it. So, meron po tayong response. Amen? Ayan, humina na po yung amen. Meron po tayong response. Amen? Amen. Kasi we need to understand na sa response po natin, that's how we will be able to enjoy, to fulfill, to access, to even open the gift na binigay ng Diyos sa atin. So, ibig mong sabihin, brother, yung faith will be like a can opener, for example. Well, malalaman po natin. So, ang gift po na ating natanggap ay kaligtasan. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, kaligtasan. Ayan. So mahalaga po na maintindihan natin na ang ating natanggap na regalo from God ay kaligtasan. And today, yan po ang pag-uusapan natin. And how our faith, our response to that gift will somehow, or I'm hoping, would enlighten us. So we will be able to fully access kung ano yung mga nakasama sa kaligtasan showcase na binibigay ng Diyos sa atin. So makikita po natin na ang gift of salvation po is entirely an act of God's grace and it's not something that we can earn. Amen? Hindi natin po pwedeng paghirapan, hindi natin pwedeng pag-ipunan, hindi natin pwedeng pagpaguran, kasi regalo po ng Diyos yan sa atin. And makikita po natin yan sa Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. Binibigyan ko po ng emphasis yung through faith kasi sa Tagalog, sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works so that no one can boast. Wala pong makakapagmalaki. So mandali po tayong manalangin. Ama, maraming salamat sa pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito.
Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Ikaw po ang magbigay ng mensahe mo para sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming isipan, ang aming puso. Matanggap po namin, Panginoon, ng maluwag ang inyong mensahe para po sa lahat. At maalala at maisapamuhay po namin ito even after. Lord, we thank you. We ask for your wisdom and understanding. And kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Makikita po natin na ang initiative po ng Diyos ay ang biyaya niya, ibinigay niya sa ikaliligtas natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Mahalaga po na maintindihan natin na ang pananampalataya po ay hindi siya basta-basta. So, kung nagbabasa po kayo, maiintindihan po natin na even faith can move mountains. Amen? Amen. So, anong kinalaman, anong correlation ng faith, brother, sa regalong binibigay ng Diyos o binigay ng Diyos sa atin? Maiintindihan po natin na itong regalong ito ay showcase. Kaya sa showcase is because hindi lang yung kaligtasan, maraming nakapaloob. And mamaya-maya po, mapapag-aralan po natin yan isa-isa. Una po nating malaman, ano ba ang nature? Ano ba ang sinasabi ng regalong ito sa atin? So, makikita po natin na ang unang-unang kasama dito ay forgiveness of sins. Nagkasala po kasi tayo eh. At hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ano pa po? Eternal life, buhay na walang hanggan ang nakapaloob sa kaligtasan. So, we have something na pwedeng panghawakan na brother, pag nagkita kayo ni Lord mamayang gabi, Lord, nanampalataya po ako eh. Pero, yun lang ba ang kasama sa showcase? Malalaman po natin. Sumunod po ay our reconciliation with God. Because we know, nung nagkasala po si Adan at si Eva, nahiwalay po tayo sa Diyos. And since then, hindi po naging madali kung paano tayo makaka-experience ng presensya niya, kung paano tayo makakarating or mararamdaman natin yung presensya ng Diyos. And you will see in the Old Testament, nung panahon, hindi po ganito ang itsura ng bahay-sambahan nila. Before, marami pong layer ng mga pinto, marami pong layer ng kortina. Pili lang po ang pwedeng dumaan, pumasok doon. Mostly Levites, because sila po yung tinalaga sa lahi. Sa 12 lahi, sila lang po yung tinalaga na maglilingkod sa tabernacle. Ano pa po ang kasama? Of course, ang adoption as children of God. Kaya nga we can claim na anak na tayo ng Diyos eh. Dahil dun sa kaligtasang natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. And so, kapatid, ano ngayon? Kung tinanggap ko na, o kung may faith ako, so okay na. Done deal na. Tapos na. Malalaman po natin. Kasi, yung showcase po na yon, package po yun. And dapat po nating maintindihan na ang package po, para kang nabigyan ng skincare package. So, may moisturizer, may toner, may
linis ng mukha, may bulak na kasama, may panghilamos. Ganon din po ang kaligtasan. So, anong kinalaman ngayon ng faith dyan, kapatid? Faith as the means to receive the gift. Para po matanggap natin yung kaligtasan na bigay o regalo ng Diyos sa atin, kailangan po may faith. Kailangan po meron tayong pananampalataya. Bakit? Kasi yun ang unang-una nating response sa Kanya. And sabi po dito, faith is the channel through which we receive the gift of salvation. Without faith, the gift remains unopened and unrealized in our lives. Kaya ako po tinatanong kanina kung sino po ang nagbukas na ng mga regalo nila kasi baka may mga naka-reserve pa for December 24, 25. Diyan muna yan. So, mag-o-open. May mga bubuksan pa kayong regalo. Pero, kaya ko po tinatanong is, meron pa po bang regalo sa bahay ninyo last year na hindi nyo pa nabubuksan? Kakalaman. Kung pagkain yon, kapatid, expired na yung pagkain. Kung yun ay medyo kalawangin, baka kinakalawang na yun, brother, baka gusto mong buksan. At mapakinabangan mo yung regalong yun last year pa. Sino pa po ang may gift 2 or 3 years ago na hindi pa nabubuksan? Naka-display lang sa bahay. Wala. So maigi po maintindihan natin na ang regalo po ay binubuksan. Ini-enjoy. Hindi po ba? Kasi marami po sa atin, pagdating sa usaping pananampalataya, dyan lang muna. Wait lang. Marami pong, alam kasi nila na pagka binuksan na nila yung regalo, naku, madami palang kasama yon. Marami palang nakapaloob doon na, teka lang, akala ko, ganito eh. And yun po ang reason kung bakit po natin ito pinag-uusapan ngayon. Para hindi niyo po sabihin sa sarili niyo, akala ko ganun lang. Ayan. So, kung faith ang ating response sa regalo ng kaligtasan, ang tanong, kanino? Ayan. So, ano po ang sinasabi sa Romans 5:1? Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So recently po, pag-usapan po natin yan with Brother Carlos, peace with God. Ang peace na hindi kayang maintindihan ng pagkaunawa ng isang tao. So yung kapayapaan na yun, we have been justified through faith. Ayan, wala po. Napakatahim, napaka-intense. Intense po ba? Amen ba? Amen? Amen. Ano pa po? So, kung faith ang ating response, kung dapat tayong manampalataya, di ba kanina ang tanong ko kung kanino? So ito po ang sinasabi. Faith and belief in Christ. Bakit? Kasi faith involves believing in Jesus, unang-una, as the Son of God. Anak po siya ng Diyos, therefore Diyos po siya. Trusting in His finished work on the cross. Nung sinabi niyang it is finished. And relying on Him for salvation dahil siya po ang tagapagligtas. A Savior has been born. And yun po ang inaalala natin ngayon at sa mga susunod pa
is because meron pong pinadala para sa atin, para maging tagapagligtas natin. Amen. So, sabi po sa John 3:16, napaka-favorite po natin tong lahat. Ayan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Gusto ko pong balikan at diinan, whoever believes. While we know na ang Diyos po ay gusto niya na lahat ng tao sana ay maligtas, pero we need to understand kung sino lang ang tatanggap, kung sino lang ang maniniwala. Sa Tagalog, kung ang sino man ay sumampalataya, ayan na, nabubuksan na natin yung unti-unti, parang eto na, brother. Parang akala ko kasi ganito eh. O ito, ngayon maintindihan natin. So, makikita po natin dito na meron pong nagbigay, may ibinigay, at dun sa ibinigay, may kasama pong kaligtasan yun. Kaya lang, mai-enjoy lang po natin yun sa pamamagitan ng yung humina na po. Sa pamamagitan ng yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kahit alam mo na merong nilaan ng Diyos sa'yo, may binigay ng Diyos sa'yo, kung hindi mo sasampalatayanan yun, para kang nakatanggap ng regalo na hindi mo binuksan yung regalo. Tinitigan mo lang siya. Every year, tinititigan mo lang siya hanggang sa nabulok na yung balot, and eventually, makikita mo dapat kung ano yung nasa loob. Ayan. So, ano ngayon kung malaman ko kung kanino mananampalataya? Dapat po nating maintindihan, kapatid, na ang pananampalataya po natin activates and sustains the gift of salvation. Naku, brother. Parang hindi lang basta faith yan hindi lang po. Showcase nga eh. So, pag sinabing pangkabuhayan showcase, typically, pang sari-sari store. So, hindi lang po bigas ang merong ibibigay sa inyo. May mga delata, may mga noodles, ayan. May frozen goods. Ganun po pag sinabing kaligtasan, pangkabuhayan showcase. Ganun din po sa kaligtasan. And so ano ngayon ang mangyayari? Siyempre, pag may faith ka, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ayan na. So magbabago na po tayo. Yung faith na yon will help us be transformed. And kapatid, I just want to encourage you na sa ating pong lakarin sa pananampalataya sa Diyos, hindi po yan instant. Hindi po yan pag na-receive nyo yung gift of salvation sa pamamagitan ng Kristo, kinabukasan, hindi po kayo tutubuan ng pakpak at wala po kayong halo kagad sa ulo. Hindi po instant, kapatid. Kung paano ako po, bilang katulad nyo rin, dadaan po tayong lahat. Wala pong exemption sa atin eh. Few weeks ago, God made me realize na hindi madaling lumakad sa Diyos. Bakit ko po nasabi is because sometimes yung mga bagay na akala nating mahalaga para sa atin, ipaparealize ng Diyos sa atin, mas mahalaga
ang Diyos sa puso mo kesa, in my example, kesa sa sasakyan mo, kapatid. Bakit? Nasagi po kasi yung sasakyan ko. And wag po nating makalimutan na sa pagdaan natin sa proseso ng transformation at hindi po siya instant, may mga times po na madadapa tayo. May mga times na magkakamali tayo. Part po yun ng transformation, kapatid. Kung dati, as a driver, naku, may ilang witness po dito. As a driver, pagka may mga maling cut, kinat ka, hindi tama yung pumarada ng basta-basta sa gitna, na nakahazard lang. Naku, dati galit na galit ako niyan. Pambira. So, nung bumalik na po ako sa Diyos, tumigil na ba yung ganun? Aban, mahirap po, mahirap po. I can tell you na mahirap siya. Kasi yung dating ganun, dahil si Kristo na yung nabubuhay sa'yo, at dahil tinatransform ka ng Lord, bubuntong hininga ka na lang. Ang hirap bumuntong hininga. Lalo traffic, tas naka-hazard yung nasa harapan mo, naku, pambihira. Maghihintayan kayo ngayon ng kasalubong mo. Sinong mauuna? O kaya kinat ka, pambihira. Napakahirap yan. Sa mga driver po, I'm sure nakaka-relate kayo. Pambihira talaga. May mapasasakyan yan, mapamotor yan. Basta nagda-drive ka. Sabi nga po nung ating buting pastor, alam mo brother, ang karsada, ang pinaka number 1 nating taga-subok. Totoo po yun. And part po ng transformation na sinasabi, kaya ako po sinasabing hindi po ito instant kasi lahat po tayo, including myself, dadaan po dun. Dadaan po sa mga pagkakamali sa buhay, may mga mabubulalas tayo minsan. Pero ang maganda po nun is aakayin tayo ng Diyos sa pagsisisi. Kasama din po yun sa package. Ano pa po ang dapat nating maintindihan? Yung transformation na yun, it empowers us to live according to God's will. Ayan na. Hindi na yung gusto mo, kapatid. Brother, yung gusto ko, mabilis eh. Kasi pag binigyan ko si ganito, inabutan ko si ganon, tapos na. Pwede ba yun? Sa ating pananampalataya, Lord, baka naman. Pwede ba yan? Pwede? Hindi. Lord, baka naman yung passbook ko, ikaw muna magtago. Pwede kaya yun? Siyempre, hindi. Therefore, yung pananampalataya natin will lead us to transformation at yung transformation na yun will empower us to live according to God's will. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith. From first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Brother, paano yan? Hindi pa naman ako perfect. Takto, kapatid. Wala pa namang perfect sa atin eh. Meron na po ba itong tumagos sa pintuan kanina? Wala pa. Ayan. Kasi po, may mga memes na kaka-overtime mo. Tatagos ka na sa pintuan. Sige ka. Ganun din po sa pananampalataya. Nung tinanggap mo,
nanampalataya ka kay Kristo, natanggap mo yung regalo ng kaligtasan, hindi ka pa naman tumago sa pintuan sa pader eh. Nagbukas ka pa rin ng pintuan. Nag-aalmusakal ka pa rin naman. Amen? So, proseso po yan, kapatid. Ang maganda lang, ngayon, meron nang magtutulong sa'yo sa proseso na yun. Merong magpapaalala sa'yo, na kapatid, baka mamaya may masabi ka, kubalma ka. O kung may nasabi ka man, anak, baka gusto mong ihingi ng tawad yan. May katulong tayo. Meron tayong support. Kapag meron tayong pananampalataya. Nung kinalaman niyan dati. Dati kasi, kapatid, wala kang pananampalataya noon. In my example, in my experience, gagawa ka ng sarili mong paraan. Lalo na pagka naglambing sa'yo yung misis mo, parang hindi ko gusto yung ulam Naku, pambira, gagawa ka ng paraan ngayon. Check ng apps. Check ng G-credit. Check ng G-loan. Ngayon, pagka nilaglambing sa'yo, yung misis mo, yung misis ko, pwede ko nang sabihin, binless ni Lord din yung ulam na yan. Amen? Ayan. So, ang faith pala, ang pundasyon ng lakarin natin sa Diyos. Bakit? It is not only the starting point, but also the means by which we continue to grow in grace. Brother, sabi mo kanina, mananampalataya lang Okay na, nanampalataya na ako. Ano pang kailangan? Hayaan po natin na mabasa natin sa Colossians 2 verses 6 to 7. So then, just as you received, past tense po, nanampalataya na po ba? Amen. Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. And so kapatid, nanampalataya ka, tinanggap mo yung kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, eto na. Yung sisimula na ngayon, yung showcase mo. Siyempre, habang na-enjoy mo yung gift, maintindihan natin, dire-diretso yun. Hindi po natatapos today, or this month, or just for the month of December, yung kaligtasan showcase natin. And yun po ang mahalaga, yun po yung maganda I don't know if you realize, yung showcase po na yun, hanggang sa makita na po natin ang Diyos. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ang Diyos? Are we ready to continue to live our lives with Him? Amen. Bakit? Yan. Brother, bakit na naman? Ano na naman kasama niyan? Kasi kapatid, sa lakarin natin, sa buhay na ito, kasama ang Diyos, hindi naman nagbago, hindi naman natapos yung problema Hindi naman tumigil ang bills natin. Hindi naman tumigil ang problema dumating sa atin. Ang pinakamasarap lang, is that sa lahat ng dumarating sa atin, may kasama tayong Diyos. Amen. So,
Sige, papatuloy ako. Nabuksan ko na yung regalo eh. Di, sige, gamitin na natin. O paano mo ngayon i-honor ang nagbigay niyan? Kapatid. Paano mo ngayon sasabihin na, Lord, yung tinanggap ko, pinapahalagahan ko. Yung pananampalataya ko, iniingatan ko. Remember, sabi po ni Paul, nung bago siya mamatay, I have fought the good fight. I have kept the faith. Si Pablo po yun, ha? Iningatan ko ang pananampalataya. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, iningatan ko ang pananampalataya ko. So, paano natin i-honor ang nagbigay ng regalo ng kaligtasan sa mga buhay natin? Faith is an acknowledgement of God's sovereignty and grace. And by placing our faith in Jesus, we recognize and honor God as the giver of this indescribable gift. Amen. Masaya ba tayo sa kaligtasan showcase na natanggap natin? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. And kaya sabi rin ni Pablo, thanks be to God for this, for His indescribable gift. Sa mga nagchat-chat po, nakaka-chat ko, sa mga nakakausap ko, lagi ko pong sinasabi, thanks be to God. Kasi ang lahat naman po ng nakikita natin, ng bagay na nangyayari sa atin, ay pahintulot po ng Diyos. Amen? Kung meron mang dumating sa iyong blessing, it's because binigay ng Diyos yung kalakasan na yun para makapagtrabaho ka at makapagnegosyo ka. Meron man nag-abot sa'yo, ginamit ng Diyos yung tao na yun para ipaabot sa inyo, sa atin, ang kanyang pabor. Wala po namang pinahintulot or wala pong hindi pinapahintulot ang Diyos. And yun po yung masarap eh. And to share with you, dahil hindi nga madali ang lakarin natin sa Diyos, last year, nananalangin kaming mag-asawa ng ano kayang business ang pwede nating simulan. So wala kaming idea kung ano yung pwedeng i-venture na business, maraming mga ideas, until God was the one who gave us that small business. Meron po ba akong naging ambag doon? I wouldn't say meron kasi libre po yun eh. At yung business po na yon ang nakakatulong for me to, as I have been blessed, it is also a privilege for me to become a blessing myself at sa aming pamilya. And ganoon din po sa pananampalataya natin, wala tayong pwedeng magawa to receive it except to have faith in it. Amen? Ano pa po ang sinasabi? Siyempre, when you honor the Lord sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, yung faith na yon ang also magli-lead din sa'yo for obedience and gratitude. So true faith produces a life of obedience and gratitude which reflects the value we place on the gift we have received. Pinapahalagahan mo yung kaligtasang na-receive mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo at sa nagbigay ang nagpadala kay Kristo.
maintindihan po natin na sa bawat araw is an opportunity for us to thank the Lord. Nagising ka, thank you, Lord. Natapos ang maghapon mo, thank you, Lord. Tinulungan mo po akong sumunod sa kalooban mo. Salamat po, Ama. So, when we honor the Lord, when we honor God through faith, hindi na natatapos dun ang usapan. Ano ang sabi sa Galatians 5:6? For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value, because we know na sa Hudyo po, may halaga po ang pagtutuli at hindi pagtutuli. Pero wala na pong value daw yun. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Oh brother, sabi mo kanina faith lang, ba't ngayon may love na? Eh kasama, package nga kapatid. Kasama yun sa package. Kasama yun. Kaya nga, for God so loved the world. Kaya nga niya ipinadala, ibinigay ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak. Sapat lang na ma-express natin ang faith natin through love. And so, anong mangyayari ngayon? So makikita po natin na ang gift of salvation po pala, through Jesus Christ, is God's initiative of grace, while faith is our response that allows us to receive, experience, and live out this gift. Faith doesn't earn the gift. It merely accepts it, honors it, activates its transformative power in our lives. Amen. So kapatid, yung response natin sa biyaya ng Diyos para sa ating kaligtasan is maliit. Maliit na pwede nating gawin on our own. Kasi kailangan po tayo galing sa atin eh. There's also a reason why kung bakit hindi po tayo, or kung bakit binigyan tayo ng free will ng Lord. Otherwise, pwede na tayong i-program to have faith. And then, hindi na masaya. Bakit? Kasi naka-program ka na eh. And then, hindi na bukal sa loob mo. Bakit? Kasi ganun ka ginawa eh. Pero hindi. Binigyan tayo ng free will ng Diyos so we can choose to have faith in Him. So, whoever believes, kung sino man ang sumampalataya, so meron tayong choice to have faith. And para ma-enjoy natin yung gift of salvation through Jesus Christ, kailangan po natin yung faith na yun. At yung faith po na yun, ang magbubukas ng regalo na yun sa atin. Amen? So maiintindihan po natin na ang faith is essential for accessing and walking in the fullness of the gift God has given us in Christ. Kaya ako tinatanong kanina, kung meron pa bang regalo sa inyo na hindi pa nabubuksan 2, 3, 4, 5 years ago, di sayang kapatid yung regalo. Ganun din ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kung hindi mo gagamitin yung pananampalataya mo, kung wala kang pananampalataya sa pinadala ko, na anak ko, at sa kasamang kaligtasan
Sayang. And marami sa atin is because, kaya po ako napatagal ng pagbalik. 15 years in the making is because alam ko po yung kaakibat ng pananampalataya na yun. Alam ko po na pag sinimulan kong manampalataya, lahat na magsusunuran. Ano po yun? Kailangan mo na rin gumawa. Kaakibat kasi ng paggawa is yung pananampalataya. Kailangan mo lang mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang hirap pong bumalik sa akin before is because of that. Me knowing na pag sinimulan ko to, dire-diretso ka na, kapatid. At ang pinakamasarap nun, yung lakad mo na yun, may kasama kang Diyos. Amen? Hindi madali, hindi masarap, minsan. Minsan maraming disappointments, minsan maraming frustrations. It doesn't change the fact na may kasama kang Diyos sa buhay mo ngayon kumpara noon na wala. Ngayon, pag sinabi mo na, Lord, ang hirap naman. May nakikinig sa'yo. Meron tayong isang kapatid na nakausap namin mag-asawa one time. Sabi niya, brother, ang hirap naman. Hindi naman luho yung hinihingi ko, kapatid. Sabi niya. Hindi naman pambili ng bagong kotse yung hinihingi ko. Pambili ng hanap buhay ko to eh. Ang hirap. Sabi niya. Sabi ko, kapatid, diretso lang, lakad lang. And recently, God was the one who actually made the way for that brother. An opportunity came na maaaring mabili niya, hindi lang yung mga kailangan niya panghanap buhay, pero meron silang magiging pang-abang na pondo. Sabi ko, brother, habang binabalita ko po sa kanya yung opportunity, sabi ko, bro, naiiyak ako kasi recently lang nag-uusap tayo na ang hirap. Ay, yun po ang masarap. It's because kahit mahirap, may nakikinig sa ating Diyos. Amen? Minsan, parang hindi mo na maisip, saan manggagaling? And yun ang masarap doon, kapatid, kasi hindi mo kailangang isipin kung saan manggagaling. Hindi mo kailangang isipin, i-overthink, anong paraan kaya ang gagawin ko? Ang tanging paraan lang naman na hinihingi ng Diyos sa atin is manampalataya tayo sa Kanya. Amen? So ano ba ang mga nakapaloob sa pananampalataya na ito na sinasabi ko, kanina pala tayong pinag-uusapan, is for us to fully trust in God's grace. Magtiwala tayo sa biyaya ng Diyos sa atin. Mahirap? Mahirap kasi hindi natin alam kung paano niya gagawin yung paraan niya. Yun lang naman yun eh. And kaya tayo mayroong assurance sa paraan natin is because alam mo kung paano mo gagawin eh. Pag 9 to 5 ako, tapos business, eto. Kasi pag naglingkod ako sa Lord, pag pinili ko ang Diyos, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Yun kaya masarap, kapatid. Yung hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa'yo. Pero nagtitiwala ka sa Kanya. Amen? Ano pa? So sabi dito, salvation is a gift, not earned by works, but received by trusting fully in His grace. Tulad po ng ating nabasa kanina.
A, accept the gift through belief. Bakit? Belief in Jesus Christ as Lord and Savior is how we accept the gift of eternal life. Yung kaligtasan po ng ating kaluluwa. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. I was just talking to a guest few months back. Sabi niya, "Brother, babalik kami sa unit mo. Ang ganda kasi. Babalik kami dyan sa February. And sana, sa iyo pa rin kami magbubuk." Naku, sige po. Salamat po, sir, na marami. And guess what? Kinuha na po siya ni Lord. Ito lang. Nung nagkita po kami, nung kapatid niya, sabi niya, "Sir, napaaga po yung February natin." Oo nga po eh. Sabi ko, pambihira. Naramdaman ko na nga po yun eh. Nung bigla kayo nag-book. What's my point? My point is, kapatid, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Amen? At yung paraan natin, walang magagawa yon except yung paraan ng Diyos. Pero may magagawa ka, mananampalataya ka sa Kanya. And yun lang naman ang mostly magagawa natin talaga eh. Otherwise, kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano karami ang kabuhayan mo sa mundong to, hindi mo kakayang bilhin eh. That's the point. Hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang pagtrabahuan, hindi mo kayang pag-ipunan. Brother, tatanggapin ko yan. Yung regalo na yan, bubuksan ko yung regalo na yan in 10 years. Maghahanap buhay muna ako. In the 5th year, namatay ka. Naku, pambihira. Sayang naman, kapatid. Sige, kapatid, tsaka na ako mag-commit sa gawain. Kapag okay na yung buhay ko. Naku. Nagigets po ba natin kung bakit mahalaga na gawin natin ito ngayon? Dahil hindi natin alam yung kinabukasan. Diyos lang may alam nun eh. Amen? Ano pa? Initiates a transformed life. And tulad nga na sabi ko kanina, hindi po madali ang transformation. Hindi po yan instant na pag nilagyan mo ng mainit na tubig, ngayon nga, even kanin, meron lang instant eh. Lalagyan mo lang ng mainit na tubig. Hindi mo na kailangang isaing ng matagal. Ano pong ibig ko sabihin? Initiates a transformed life. Kasi lahat tayo dadaan sa pagbabago. Amen? Lahat po tayo dadaan sa pagsubok, dadaan sa apoy ng pagsubok, pipinuhin tayo ng Diyos. Kasama po yun sa package. Ano po ang mababasa natin sa 2 Corinthians 5:17? Faith brings transformation, making us new creations in Christ. Every day na may pagbabago sa'yo, kapatid, transforming ka. And dapat mong ipagpasalamat yun sa Diyos. Kung dating isang beses ka lang nananalangin sa isang linggo, naging 3 times na, transformation yun, kapatid. Kung dating mabilis kang magalit, ngayon hindi na, transformation yun, kapatid. Kung dati na paraan mo yung nasusunod,
At ngayon, isinusuko mo na yung paraan mo at paraan na ng Diyos ang gusto mong masunod sa buhay mo. Transformation yun, kapatid. And madalas po na doon pinagdadaanan natin, may nagtanong nga sa akin kapatid one time, Kuya, ano pong naisip niyo po ba one time at some point na bumalik sa dati niyong buhay? Sa ko, kapatid, takot ko lang bumalik. Takot kong mawala lahat ng pabor niya. Takot kong mawala ang Diyos. Takot kong mawala sa presensya niya. Mahirap, pero may kasama kang Diyos eh. Ano pa? Thank God through obedience. Bakit? True faith leads to a life of obedience and gratitude for His gift. James 2:26. Kaya nga, in everything, give thanks. In everything po yun. Kahit hindi maganda yung pinagdadaanan mo. Bakit? Kasi may tinuturo ang Diyos sa'yo eh. And here's what, kapatid. Ang sinusubok lang naman ng Diyos is yung sumasampalataya sa Kanya eh. Kung sinusubok ka ng Diyos at alam mo sa puso mo sumasampalataya ka sa Kanya, pinagpala ka, kapatid. Kasi hindi niya susubukin yung taong walang faith sa Kanya. Ano pa po? Hope for eternal life. Bakit? Faith secures our hope in the promise of eternal life through Jesus. Titus 1:2. And this morning, mga kapatid, as we all stand up, as we all commune with the Lord, as we all think about kung ano ang pananampalataya na meron tayo ngayon sa Kanya, tignan natin, isipin natin, i-contemplate natin, Lord, ako ba ay may transformation sa'yo? Ako ba ay sumusunod sa kalooban mo? Yung pananampalataya ko ba leads me to obedience and gratitude? Yung pananampalataya ko ba ay pagsunod to live by faith? So this morning, mga kapatid, as we sing this song, let's all ask the same question. Are we ready to have faith? Amen? Sige po, tayo po umawit. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes.
Kung meron man po sa atin na hindi pa po natatanggap ang kaligtasan na dala ng ating Panginoong Hesus, and this morning, God is speaking to you. At nakahanda ka na manampalataya sa Kanya. Iniimbitahan kitang manalangin kasabay ng panalangin ito. Ama, Ama, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. inaamin ko po na ako ay makasalanan. Alam ko po na ako'y nagkulang. Alam ko po na ako ay nagkulang. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. And Lord, And Lord, sa umaga pong ito, sa umaga pong ito, tinatanggap ko tinatanggap ko ang inyong anak ang inyong anak bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Nananampalataya ako sa kaligtasang dala niya. Nananampalataya ako sa kaligtasan ng kanyang dala. Kaakibat ng kaligtasang ito Kaakibat ng kaligtasang ito at pananampalatayang ito at pananampalatayang ito ay ang pagsunod sa kalooban mo. ay ang pagsunod sa kanyang kalooban. Salamat, Ama. Salamat. Ang lahat pong ito ay tinataas ko Lahat pong ito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, nakikita niyo kung Lord kung sino mga sumabay sa panalangin na yun. And Lord, hindi nila yon sinabi sa akin, sa kanilang katabi. Sinabi nila yon, Panginoon, sa inyo. Kasabay, Panginoon, ng aming pagbibigay ng aming ikaputhandog. Lord, nawa ay matanggap niyo, Panginoon, higit sa aming handog ay ang buhay namin, Panginoon. We know, we acknowledge na hindi lang po, Panginoon, ang mga kaloob na ito ang magde-define, Panginoon, sa amin. And Lord, because we know that you gave us your Son first. You gave us your best. And sa best na to, Panginoon, hindi namin to kayang tumbasan. Hindi namin kayang tapatan. Hindi namin kayang pantayan. And Lord, ang buhay namin, Panginoon, ay hindi perpekto. Hindi ganun kalinis, Panginoon. Pero, naniniwala kami, Lord, na sa hindi namin perpektong buhay, ito ang pinakamagandang regalo na pwede naming ibigay sa iyo. And this morning, Lord, we pray that as we leave this place, Panginoon, hindi matapos today na maalala namin ang regalong binigay mo sa amin. At ang regalong ikinumit namin sa inyo, which is ang buhay namin. Lord, araw-araw po namin ipapamuhay ang inyong salita, ang inyong kalooban. And as we leave this place, Father, I speak blessing and favor for each and every one of us. Lord, alam nyo, Panginoon, kung sino may mga karamdaman, kung sino may mga problemang pinansyal. And Lord, I pray that this morning, Ikaw, Panginoon, ang sasagot sa kanila sa bawat suliranin na meron kami, Panginoon, ngayong umaga. And as we remember, Panginoon, the reason for the season, Panginoon, is also remind us, Panginoon, na meron kaming commitment, Panginoon, sumunod sa inyo. Salamat, Lord, sa umagang ito, lahat po ng papuri, parangal, kadakilaan, kaluwalhatian, pagpapasalamat at lahat ng ito ay may pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. God bless po. God bless po. See you all next Sunday.